Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhig nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa mga tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nagkilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa, nakarinig na ang bini at nakapagsasalita ang piping. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, kasi po ang lahat ang akinig sa Biblia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba tayo online, sa lahat ng nasa abroad, sa magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Paumanhin po at meron po tayong konting technical problem, kaya po iba po ang ating pagda-live stream ngayon. Ngunit babalik po natin ito bukas. Paumanhin lang po. Isa na namang pagpapagaling ang ating narinig mula sa ebanghelyo natin sa araw na ito. Kung kahapon, naalala niyo pa po ba? Yung kwento kahapon, yung mga nandito kahapon, marami tayo ngayon, kahapon, kaunti, no? Sa mga nandito kahapon, naalala niyo pa ba ang kwentong sino ang pinagaling ni Jesus? Yes. Ang babaeng ano? Hindi yung babaeng hentil. Yun yung nanay. Pero doon pa rin, naalala pa rin yung hentil. Yun yung nanay, yung hentil. Yung anak na babae, ano yung sakit? Yan. Sinasapian ng demonyo. Yung nanay, nakiusap kay Jesus na pagalingin. Hindi lang nanikluhod, nagpatira pa. Ano yung patira pa? Tumapa. Hindi na lumuhod, tumapa. Ganon makiusap ang babaeng hentil para pagalingin ang kanyang anak. At ganon nga, naibigay sa anak ang hinihingi ng nanay na kagalingan. Ngayon naman, isang lalaking bingin at utal ang inilalapit kay Jesus. Nais ng mga tao, anong sabi? Ipatong niya ang kanyang kamay sa lalaking bingin para gumaling. Ngunit hindi lang ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay. Isinutot niya ang kanyang daliri sa mga tainga ng lalaki. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. Anong sinabi? Ephata. Ibig sabihin, mabuksan.
mabuksan. At nakarinig ang lalaki na wala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Nabuksan ang tainga, nabuksan ang bibig. Grabe, no? Iba-iba talaga ang ginagawa ni Jesus na pagpapagaling. Ngunit, sa dami ng kanyang paraan ng pagpapagaling, isa lang po ang ipinapakita sa atin. Kapag hinipo ng Diyos, gumagaling at malaki ang pinagbabago. Kapag hinipo ng Diyos, gumagaling at malaki ang ipinagbabago. Gaya ng hentil, naalala niyo yung nanay, kahapon sa Ebanghelyo, ano munang hinihingi niya? Nagmamakaawa siya, pagalingin ang kanyang anak. Ngunit, nang magsalita si Jesus, nang makausap niya si Jesus, nagbago ang kanyang pananalita. Kung nung una, pagalingin ko yung aking anak. Yun ang salita niya, di ba? Nung nagkausap na sila ni Jesus, anong sabi? Kahit gamumo, kahit tira-tira, tatanggapin niya. Nagbago, di ba? Noong una gusto buo. Ngayon, nung nakausap niya si Jesus, kahit tira-tira na lang, okay lang. Kahit gamumo lang, tatanggapin ko. Ngayon naman, yung lalaking bini at titig nang hinipo ni Jesus, nabuksan ang kanyang tainga at bibig. Hindi ito malayo sa mga karanasan natin nang tayo'y hipuin ng Diyos. Hindi po na po ba kayo ng Diyos? O hindi pa? Madalas tayo yung humihipo sa Diyos, di ba? Tayo yung humahawak, tayo yung lumalapit, pero yun ang akala natin. Pero di natin alam, matagal ka na hinihipo ng Diyos. Baka lang manhid, kaya hindi makaramdam. Di ba? Lagi nga yung sinasabi ko, yung tungkol sa kalyo. Ano yung kalyo? Makapal na balat. Di ba? Kapag hinipo mo yung kalyo, nararamdaman mo ba yung sarili? Hindi. Kasi nagkalyo na. Kaya tingnan mo, ang isang taong laging pinangangaralan at hindi nagbabago, anong pwedeng tawag? Nagkalyo. O yung wala, hindi na natatamaan. Ayaw makinig sa pangaral. Ano? Nagkalyo. Pero, hinihipo ba siya o hindi? Hinihipo. Hindi ka lang makaramdam. Pero, ito yung karanasan ng paghipo ng Diyos sa mga taong walang kalyo. Yung dati matigas ang puso at hindi makapagpatawad. Tamo, pag hinipo yan ng Diyos, lalambot. Biglang makapagpapatawad. Di ba? Kailan ng Diyos. Yung dating mabisyo ng hipuin ng Diyos, o tingnan mo, biglang tinalikuran ang bisyo. Biglang tinalikuran ang bisyo. Pero meron iba, sabi lang naman nila to, yung pinipitik ng Diyos, narinig niyo na ba yun? Narinig niyo na ba yun? Minsan sinabi, sa Quiapo, sabi, mag-ingat ka sa ginagawa mo, baka pag pinitik ka ng Nazareno. Sa totoo lang, hindi totoo yun. Hindi totoong namimitik ang Diyos. Hindi totoong mananakit ang Diyos. Dahil kailanman hindi mananakit ang Diyos. Maaring may tinuturong aral, pero hindi yan para ikaw ay saktan. Yung iba, sabi nila, pinitik yan ng Nazareno kasi gumagawa ng kalokohan. Kaya tingnan mo, ayan, naghirap. Ngayon, dati naman yung mga mayayabang, tingnan mo, pinitik ng Diyos, tingnan mo ngayon, may sakit. Hindi yan gawa ng Diyos. Hindi gawa ng Diyos na mapitik. Ang tinuturo, aral. Pinahihintulutan ng Diyos ang hirap
ang pagsubok para tayo tumatago. Kung ikaw ay nagkasakit, hindi yan gawa ng Diyos. Gawa nino? Gawa mo. Yosi ka ng yosi. Kada umaga, yosi ka ng yosi. Sasabi ko doon sa ating lay minister, sitahin mo na yun, paggawa na. Kasi ako naman na magkakasakit yan. No? Pagka naaamoy natin yung yosi, diba? Hindi yan gawa ng Diyos. Pero kung ikaw ay nagkasakit at hindi mo gawa, maaaring may tinuturo sa iyo. At yun ang tuklasin mo. Yan ay paghito ng Diyos. Diba yung iba? Kung kailan nagkasakit, saka ayan na, nagsisimba na siya. Nagbabago na siya. Kasi hindi po ng Diyos. Anumang bagay na nagdudulot sa amin para magbago, paghipo ng Diyos. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang araw ng mga puso. Yan, no? Gaya ni Jesus, kapag ang tao hinipo ng pag-ibig, tinamaan ni Cupido, malaki ang nagiging pagbabago. Totoo ba yun? Ba't di makastimate yung mga may asawa dito? Totoo ba yun? Opo. Parang ayaw magsalita ng iba, di ba? Kasi wala na sigurong pag-ibig, no? Yan, no? Pero yung, tingnan mo, noong nililigawan ka pa lang ng mister mo, di ba? Kaya nga niya nasasabi, tingnan mo to, ang galing-galing niya noon. Nagagawang mag-igib. Nagagawa akong pagsilbihan. Bakit? Kasi may pag-ibig pa. Ganon? Pagka umiibig, lahat nagagawa mo. Kahit Bulacan na kayang maging malapit. Kahit sa Maynila ka nakatira. Kahit anong gawin mo, lahat ng pagtitipid. Makapagbigay ka lang ng regalo. Ngayon, nabigyan na ba kayo regalo? Wala. Anong binigay? Sakit ng ulo. Konsumisyon. Bakit? Kasi nabubura ang pag-ibig. Kaya huwag tanggalin ang pag-ibig. Kasi habang may pag-ibig ang tao, nagagawang magbago. Nagagawang maging mabuti tao. Ganyan eh. Diba? Yung dating tamad, nung na-inlove, naging masipag. Yung dating boss, nang tinamaan ni Cupido, tingnan mo, daigpag. Ang isang katulong manilbihan sa asawa. Ganyan, nagbabago. Ganyan ang pag-ibig. Ika nga, hahapakin ang lahat, masunod ka lamang. Ang pag-ibig, malaki ang nagagawa sa tao. Natutulungan tayo, hindi lang para maging mabuting tao, kundi para baguhin ang sarili. Mga kapatid, ang tao, pag hinipo ng Diyos, sigurado, malaki ang nagiging pagbabago. Amen? Amen. Amen. Ang ating dasal, hipuin tayo ng Diyos. Hipuin tayo ng Diyos. Pero ang hamon, kapag hinipo ng Diyos, efata, mabuksan, maging bukas. Dahil ang taong sarado, walang nagiging pagbabago. Mabuksan para magkaroon ng pagbabago. Ang taong sarado, kahit anong tingin mo, kahit anong hipo mo, walang magiging pagbabago. Pag hindi mo ng Diyos, efata, mabuksan, maging bukas sa pagbabago. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, kumain ng paglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.